ang radyo. Dito'y Pilipinas, may salang tiradyo. Sa Pilipinas, usalang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Usapang makabuhay, edukasyon, impormasyon, istoryang kabaskog sa panglawas. Pinag-isa sa programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Welcome mga pinangga sa itong tulumanong Balitang Espesyal Health Edition. This is Doc Bry Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Maghatod kaninyog bag-o nasab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa atong panglawas. Doc Bruce, maayong adlaw. Maayong adlaw pod kanimo Doc Bry og sa atong suking mga tigpaminaw. Importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanteng butang sa atong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-aapekto sa atong pisikal apan magahatag og epekto usab kini sa atong mental og sa atong emotional well-being. Ang atong tun-an karon may tungod sa panglawas bahin sa minerals. Kining gitawag major minerals. Hinumduman nato nga atong lawas na ay dili moubos 18 ka mga minerales in human nutrition. Og na-divide ni sila sa duha ka kategory, major minerals and minor minerals. Ang atong mga lawas nagkinahanglan ni matag-adlaw dili moubos 100 mg of major minerals og dili mosobra 100 mg sa minor minerals. Ang major minerals mao ni siya calcium, phosphorus, potassium, sodium, chloride, magnesium, and sulfur. Ang minor or trace minerals mao ni siya ang minor boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, selenium, silicon, vanadium, and zinc. Mga pinangga, siguro hagyod nga imo ni siyang magkaon, mainom, ma-intake kada adlaw nga balanse ang imuhang mga mineral. So, dirita sa calcium mga pinangga. Ang recommended nga dosage sa calcium is 1,000 mg daily. Pero gi-base man ni siya sa US nga study, at least dili moubos 500 mg hantod 1,000 mg kada adlaw. Panahon nga magbuntis or magpagatas or magpadede o magpasuso ang inahan, pwede taas-taasan gamay 1,200 mg daily. Ang suplemento na calcium, pag masubra pod siya sa 2,000 mg, na tendency magka-kidney stone ta o kining gitawag soft tissue calcification. Buot pasabot kung masubrahan kag calcium nga imong ginainom, ginakaon, pwede na madaot ang imuhang kidney tungod lang sa calcium. Pwede ka magkaroon ng bato sa imong kidney tungod lang sa calcium. Pwede magkabara ang imuhang dagkong ugat, small and large arteries tungod sa sobra nga calcium. Muna dili gyud ta magpataka og inom og calcium nga nagsobra na sa dosage. Labi na kung gabi ka mo inom og calcium, kung mahimo ayaw gabi pag-inom og calcium tungod kay dili kaayo siya maproseso na kaayo tungod kay matulog na ka. So ang pinaka the best gyud sa calcium nga inumon buntag, isa ka oras gikan sa pagpamahaw. Kay kung gabi ka mo inom og calcium, medyo taas-taas pa yung miligram ang imuhang giinom, na tendency ka na ang calcium ma-deposit lang na sa imong lawas o pwede ka manghinubra sa calcium nga intake. Mao na nga pwede ka magkaroon ng problema sa heart valves, sa atong utok, no, kanang gitawag nga cranial calcification. Pwede pug ka mubagtok ang imuhang mga joints, ang imong mga tuhod, mga kasukasuhan tungod lang na sobrahan kag calcium. Pwede pod mubagtok sa imuhang breast,
sa imong mga muscle, sa imong abdo, sa imong kidney, tungod lang na sobrahan ka sa calcium. Kung maglisod kag tulog, tungod kay nakulangan kag calcium, pwede ka mo inom magabi og calcium pero naa lang sa 500 mg. No, 1 hour gikan sa panihapon. So kung tan-awan nimo ang imuhang calcium, ang iyahang label, kung 1,000 mg ba or pila ba siya ka milligram, tungaa lang siya nga bana-bana nga 500 mg lang ang imong inumon inig kagabi. Now kung lami na imong tulog inig kagabi or pila na ka mga semana nga okay na imuhang pagtulog, pwede na pug ka mag-stop og pag-inom og calcium magabi. Didto ra ka mo inom sa buntag. Kay once inactive ka, natulog ka, dili kaayo ma-metabolize or maproseso pag-ayo sa imong lawas og magamit pag-ayo ang calcium. Once di siya magamit, mahimo siyang deposito. Once masubrahan ang imong deposito tungod kay wa nagamit, daghan ang wa nagamit, maotoy mopabagtok sa imuhang lawas. Asa ka maigo? Sa ulo ba? Sa tuhod ba? Sa mga joints ba nimo? Abaga ba? Muscle ba? Sa utok ba? Sa kasing-kasing ba? Kidney ba? Abdo ba? Daghan kaayong maigo tungod kay nasubrahan lang. Hinumduman nato nga daghang nagsakit dili tungod kay nakulangan. Nagsakit tungod kay nasubrahan. Hinumduman gyud nato na pinaga. Mao na importante ang balance, importante ang pagtuon, importante gyud nga maninguha gyud ta mo tuon. Mao gyud sekreto nga mulambo ta sa panglawas. EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gihimo gikan sa puro o therapeutic essential oils na makatabang sa pagwagtang sa sakit gikan sa muscles ug joints. Sama sa arthritis ug rheumatism, makatabang sab kini sa sakit sa ulo, panuhot ug uban pang sakit sa lawas. Syempre, ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil makatabang sab kini para mas maalagaan ang atong pamani tungod aduna kini cold pressed virgin coconut oil nga makahatag og retention sa antioxidants nga kinahanglan sa atong pamani para maiwasan ang mga skin allergies, rashes ug paghubot sa panit. Busa, unsa pa inyong ginahula? Sulayin na ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! So, unsa may pinaka-optimal source sa calcium, Doc? Taghamag nindot nga source kakuhaan o calcium. Pero ang pinaka-the best nga absorption sa calcium pag nindot ang ratio sa calcium and phosphorus. Ang pinaka-nindot nga ratio is kining dahon-dahon. Labi na kung raw green leafy vegetables. Apil na ana ang pako. Kung naamoy problema sa bukog, kaon mog pako 3 times a week. Ayaw lang lata pag-ayo. Pechay, apil na diha mga pinangga sa mga dahon-dahon. Ang dahon-dahon sa kamunggay ayaw kasi pabukali. Pwede nimo ilunod lang. Unya takloban, dala haon. Ang sikreto lang magkaon mga dahon-dahon dapat usapon pag-ayo ay hatunlon. Kay kung nagkaon ka og dahon-dahon, unya paglibang nimo dahon-dahon gihapon ng gawas, wala nimo na nausap, dili nimo maabsorb ang calcium. Gawas lang sa mga dahon-dahon nga gahion, medyo luto-luto asya sa mas tangkong or kinangkong, luto-luto agin sa insakto. Labi na hugasi pag-ayo ang mga kangkong. Ang uban, gatas. Pero ang gatas, ang iyang ratio sa calcium ug phosphorus dili balanse. That means to say, pag moinom ka og gatas, gamay ra ang calcium nga imuhang ma-absorb.
So dili kaayo pinaka-optimal nga source ang gatas pangpalig-on sa bukog. Alugbati ay kalimot pinangga kaon og alugbati. So kung gabok kag bukog, mas maayo naadyo kay green leafy vegetable kaonon kada adlaw. Pwede ka mag-inom og gatas kada adlaw, hapon ba or before man ni hapon, pwede pod human nimo pamahaw, 1 hour human kag pamahaw, moinom ka og gatas, pwede. Ang nindot pod og excellent nga source sa calcium is kaning lunga or sesame seeds. Tungod kay naa ni siya calcium phosphorus ratio nga balanse kaayo. So kada adlaw kung gabok imong bukog, isa ka kutsarang lunga or sesame seeds imong ibutang sa imong gulay, sa imong sudan or toppings nimo sa imong kanon or sa oatmeal. Pilon bara ni magluto, butang baron na nimo og sa initubig sa imong oatmeal. Okay? Lunga, sesame seeds, isa kutsara kada adlaw. Kung mungolngol ang imong mga joints tiil sa lunga or sesame seeds, pwede ka isa ka kutsarita lang ang pagkaon niini. Pahinumdum ha, kung nakay arthritis, ngolngol ang tiil, isa kutsarita lang ang lunga, sesame seeds. Pwede po ka magkaon og almonds kada adlaw, ginagmay lang na bakay 3 ka liso, 3 ka almond nga makaon, human nimog pamahaw or human baron nimog paniudto, sima-sima po kadayon og almond, 3 o 5 ka buok. Walnuts, no? The best po ng walnuts. Gusto kag barato-barato, sunflower seeds. Kaon kag isa kutsarita o isa ka kumkum nga sunflower seeds, human nimog pamahaw, the best na siya. Human sa imong pamahaw, kaon-kaon pug kadayon isa ka kumkum nga sunflower seeds. Para ang imuhang pamahaw rich in calcium. Kay sa pamahaw need kaayo, gikinahanglan kaayo rich in calcium. So kung gabok kag bukog, problema imong bukog, naay problema imong kasing-kasing og mga muscle, walay kusog kay imong mga muscle, ginabikugan ka, hala magkaon kag sunflower seeds kada adlaw, isa lang ka kumkum human pamahaw. Labi na sa mga naga-bleeding ha, naga-bleeding, ginasunggo o nabay mga bleeding sa ilahang mga puwerta or internal bleeding, importante kaayo nga naamoy sufficient nga calcium nga source gikan sa pagkaon. So, sunflower seeds, pwede ta. Magkaon kada adlaw, ginagmay lang, basta kada adlaw. Labi na kung naakay mga bleeding. Tungod kay ang function o sa mga functions sa calcium is mutabang siya sa blood clotting. Para dili ka magdugo-dugo, mag-bleeding pinangga. Labi na sa mga naay TB, naay mga pneumonia, para dili mo suka, dili mo luwa og dugo. Kaon din mo dahon-dahon kada adlaw, pero ang dahon-dahon usapa og taman. Mapino taman ay ha tunlon. Unya, ang dahon-dahon dapat dili laton kaayo pagluto. Dapat haon dayon paglunod nimo ana, takluban lang patayon ang kalayo, haon ritso. So sa mga naay kidney failure, ginabawalan man ni sila sa ubang mga doktor, kining naay mga kidney failure, bawal na sila mga dahon-dahon tungod kay taas man ni sila mga potassium, taas man ni mga vitamin K. Di na sila maka-metabolize ana. So naay tendency atakihon sila pag mangaon sila og aning mga dahon-dahon. I suggest kaon gihapon og dahon-dahon, pero katong mga udlot nga dahon, linghod nga dahon, kanang tumoy-tumoy lang, ayaw ng gulang. Bata nga mga dahon, nas tumoy nga mga dahon, ayaw tong mga gulang nga dahon. Para soft lang siya pag-digest, dili mabugatan ang imuhang kidney. So nagyahapon kay pagkaon nga rich in calcium. Kasi pagwa na kay inumon o kaonon rich in calcium, hinumduman na to nga ang calcium siya baya mutabang pag-maintain sa proper balance between sa sodium, potassium, and magnesium. Mao na pag imbalance ang imong sodium, potassium, magnesium, pwede ka manghupong, pwede ka di katulog, pwede ka magbuto-buto imong dughan, pwede ka atakihon sa imong kasing-kasing. So pag insakto ang imong calcium nga intake, lig-on ang imuhang mga bukog. Unya, makapa-normal ni siya sa blood pressure. Kung taas kag BP, dapat naka-insaktong calcium intake kada adlaw. Ang calcium pod mo pakalma sa aksyon sa atuang kasing-kasing. Unya, ang calcium pod makatabang pod siya nga makapales sa mga ngulngul sa lawas. So kanang nay mga ngulngul kay sa lawas, usa sa mga kulang raana, kulang kag calcium, kulang kag mga pagkaon nga rich in calcium.
Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabii. Especially magabii mga pinangga. Labi na ang imumbana, kaon pagkarne, nakakaon pag-isda sa panihapon. Nako, grabe og mga calcium deposit ana. Grabe ang problema sa kasing-kasing ana. Maubitaw daghang malalaki kusog mo hagok. Ang hinungdan ana, kusog pa mo kaog karne magabii. Mao na magkaproblema ilang kasing-kasing kaugatan. Posible ang makaugatan sa kasing-kasing barado na simba ko lang. Problema ba sa nervous system? Problema ba sa respiratory system? Kay kining matulog nga busog, makapadaot na sa baga pinangga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inig kagabi og ang nakanindot pod sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kung moinom ta niini magabi, mabalance niya ang ratio sa calcium and phosphorus og ang ubang mga minerales sa atong mga lawas. Aron dili mubagtok ang atong kaugatan sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga lawas. Tungod kay nasubrahan ta sa calcium o bakaha nakulangan ta sa calcium. Tungod kay wala kay maabsorb ang atong mga gipangkaon. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang na siya sa pag-digest atong pagkaon. Makatabang pod siya nga ang imong kidney o ang atay maka-proper og function. Sa ato pa, pag ang kidney o ang atay, insakto ang function, insakto ang imong pag-ihi. Layo ka sa diabetes. Dili ka basta-basta magka-high blood o di pug ka basta-basta magka-arthritis. Mabantayan nimo while mag-inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag uto hapon o kung wala gibati magabi lang mga pinangga, makita nimo nga kondisyon ang atong mga lawas. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na sa mga kusog kay mohagok mga pinangga. Nadaghan kaayong gipasagdan lang ang mga hagok-hagok. Kana bitang maghuot ang dughan unya makamata while natulog pagagabi unya maglisod na og balik tulog kana ilhana na siya nay problema ang atong mga kasing-kasing or nabay problema ang ato ang lawas. So ay hulata nga maatake pa ta, maatake pa ang uban atong mga membro sa panimalay. Paim na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede painom sa mga bata hantod hamtong mga pinangga. 12 pataas ang bata, pwede painom 1 capsule inig kagabi. Pero sa mga buntis, bawal ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pero sa mga naay hubag-hubag sa mattress, sa mga naay PCOS, PCOS, mga hubag sa ovary nga dili mabuntis ang mga babae, pwede painomon magabi tag-duha gyud capsule mga pinangga para ang metabolism manormal. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga ang mga minerales sa atong lawas mabalanse mga pinangga. Layo ang pagbagtok sa atong mga kasing-kasing, mga kaugatan ug sa atong kabukugan. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi human panihapon para lami atong tulog, layo ta sa takis kasing-kasing. Labi na kung exposed ta sa mga aso sa sigarilyo, aso sa mga pollution sa itong palibot o sa itong gitrabahuan para malimpyuhan ang atong mga baga o atong mga dugo. Inom gyud ta og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi. Usa sa mga ilhanan nga okay kaayo ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga i-maintain matagabi, matag adlaw, maghinay-hinay kawala ang kusog nga mohagok huot sa dughan, ginakabuhi, labi na kung dili makatulog og tarong. Dapat insakto ang tulog, dili putol-putol ang tulog. Kung makamataman, dapat makabalik og tulog dayon. Mao na atong recommend ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na sa mga senior citizen nato mga pinangga. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Jesler Garcesa, 33 years old, Pigkawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jesler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life. We have free health check-up and free health consultation sa Doc Bry Wellness Center. Kanto Julis Bake Shop dool sa Gaisano, Tibungco, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes.
alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Mahimong motawag or mo-text sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Doc Bruce, magbilintag kasabihan. Magbilintag kasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Consistency is a love language. Kung gusto nato makabaton ta og maing panglawas, dapat natay good relationship. Og kanang good relationship is makuha nato na siya kung consistent ta sa tuang behavior nga gipakita sa tuang mga batasan o ang pagka-consistent kanang mapadayunon kaayo sa imong pagpakita sa imong disiplina, paghigugma is a love language. Lengguwahe na siya sa gugma. Nagpakita lang na siya sa katinuod sa imong gugma. Ikaw, Doc Bruce, unsa may imong ikasulti aning consistency is a love language? Kininindot kayo, Doc Brian, no, nga topic. Naigihimo nga survey diya sa Panimalay o ang gi-survey nga pamilya, Doc Brian, gi-consider ni siya nga healthy, positive families. Ang miapil ni nga survey, mga tigulang na, retired o nanay mga apo. Ang uban, miapil nga naapod sa mga pangidaron 50 anyos. Sa gihimo nga survey, Doc Brian, na inapulo nga nakita nila nga to have healthy and happy and successful or positive families. Naay gitawag children are disciplined with love and consistency. So madisiplina ang mga anak kung ipakita ang gugma og dili mapaling-paling nga disiplina. Og sa maong disiplina sa mga kabataan naay duha ka paagi, Doc Brian. Kining sayop nga pagdisiplina sa mga kabataan. Naay duha ka extreme. Ang usa gitawag ning authoritarian type nga pagdisiplina. Kung gamayng sala, Doc Brian, gamayng sipyat, bunal, kulata, sumbag, singka o. Kani nga bata, Doc Brian, mudako na sila sa nianang paagi sa pagdisiplina, mudako sila nga rebelde. Rebellious ya, yes. rebelde. Muingon lang sila, mudako lang ko ini, mulayas na ko ining balaya ni. Kabalos ra gyud ko. Makabalos ra gyud ko. So basta authoritarian. Yes. Kini nga pagdisiplina, Doc Brian, sayop ni nga pagdisiplina. So ang ikaduhang pagdisiplina sa bata, Doc Brian, gitawag og lenient. Lenient? Yes, maski nakasala ang bata, pasagdahan lang. Okay. Kay giisip nga, nagugma lagi. Pasagdahan lang, mausap ra lagi na, pagmudako na. O niya, makasala ang bata, muingon lang, okay na lagi na. Duphan ang sala sa bata. So pasagdahan lang, tabunan lang. Naigingon din sa usa ka psychologist. Sa gikutlo niya, usa ka eksperyensya, ingon siya din the fond father overlooked the faults and sins of his sons in their childhood. So, naray mga amahan nga kung makasala ang ilang mga anak, ibaliwala lang nila di ay Doc Bruce. Kung manakit ba ilang mga bata sa ubang mga bata, pasagdahan lang. Dugang example, lalaki nga bata, ganahan magsayal-sayal, pasagdahan lang, katawan lang. Ang ilahang rason ini, Doc Brian, sumala din flattering himself that after a time, they would outgrow their evil tendencies. Muingon sila, kining dautan nga gamay kining pagkabatan mo dako ni biyaan ra lagi ni. Maanad na hinuon kay wala man gidisiplina. Og sumala din ni many are now making a similar mistake. Ingon sila nga hulaton lang ni nga mudako ni sila nga makaunawna ni sila. Pero sumala din ni Doc Brian, thus wrong habits are left to strengthen until they become second nature. Mo ni sayop Doc Brian no nga ang kining sayop nila sa gihimo nila sa pagkabata, mahimo na nilang kinaiyan na. Nga lisod na kayo tanggalon. Naanad na manggod sila. Mo ni kuya kay Doc Brian no? Sa pagkabata, pasagdahan lang, mudako ni sila, mahimo na nilang kinaiya, unya nahimo na nilong tunglo ni kay lisod na kayo tanggalon sa ilaha. So ang atong assignment pohon, ato anang mahisgutan pohon taas-taas ka panahon kung saon nato pagdisiplina sa tong bata nga dili authoritarian, nga dili moribelde ang atong mga bata literon, o kung saon po nato pagdisiplina sa mga bata or pagpadako sa mga bata nga dili pod pinasagdahan, nga pareha sa gamay pa ang tanom, pag start og bawog gipasagdahan man hantod ni dako nga wa gitarong bawog ra gyud gihapon siya. Mao na kung usbon lisod na. Pero diya sa grasya sa Dios, wala imposible mga pinangga. In conclusion ni Doc Brian, ang sakto nga pagdisiplina sa atong mga kabataan, nagingon din by gentle discipline in loving words and acts. Kita nga maginikanan may bind our children nganha sa ilahang mga kasing-kasing. So ang atong Bible verse, Doc Brian, makita sa Proverbs 22 verse 15. Nagingon, foolishness is bound up in the heart of a child.
kini pagkabuang yun ang pagkamasupilon na agyo na sa kasing-kasing sa pagkabata. Nangingon din ang Proverbs 22:15, but the rod of correction drives it far from him. So dautan ang pagkabuang-buang, ang mga di masabot na kinaiya ug gawas gyud na sa mga bata. Proverbs 22:15. Pero ang bunal sa pagdisiplina, ang bunal sa pagpahinumdom makapalayo sa mga bata nga dili sila mahimong dautan. Ang ato ang pagdisiplina sa tong bata, dili nang ingon nga authoritarian, dili pud lenient, apan gentle discipline. So naagyoy maayo nga pagdisiplina nga mapapadayag diha sa ato ang mga pulong o sa atong mga buhat. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Wala igong time, kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bry Palangi. Kini si Doc Bruce Palangi. Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners magaingon. Ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Nasayod ba ka makabuhay nga sumala sa pagtulunan sa American Heart Association ang pag-inom og 3-in-1 coffee? Aduna kini 70% sugar content nga makapataas sa risgo sa diabetes. Ang creamer o dairy nga gikan sa hydrogenated palm kernel oil ug animal fats, mukabat kini og 28% trans fats o hydrogenated fats nga usa sa mga makabara sa imuhang mga ugat-ugat sa kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan sa stroke o heart attack, kidney failure, liver failure, kabuhi o hyperacidity, pag-aslom sa kuto-kuto ug uban pang sakit. Ikaw ba nagainom og 3-in-1 coffee kada adlaw? Pag huna-huna og makadaghan ka makabuhay, ang pinga ug atimanang imong bilihon ug nag-inusarang kinabuhi. Oras na for a healthy lifestyle. Aron makalikay kita sa diabetes, heart disease o nagkalain-laing mga sakit, pili ang insaktong kape nga ginainom nimo matag adlaw nga makahatag og kaayuhan og kahimsog sa panglawas. Ang pinasahi, kompleto ug nag-inusarang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa tanang merkado. Dako kini og tabang nga makalikay ka sa diabetes ug heart disease. Gumikan kay ubos ang sugar o trans fats content niini. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ginama kini sa purple corn nga taas og antioxidant property ug 14 ka gihiusa puro ug natural nga mga halamang gamot sama sa arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rosehip. Asa pa ka? Diri na ta. Sulay na sa pag-inom sa pinasahi ug lamian nga EXL Coffee Mix 17-in-1, the healthy purple corn coffee mix. Ayaw pud og kalimot sa paggamit sa kompleto ug nag-inusarang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Usa kini ka first aid sa matag pamilya kay sa panahon nga naay samad, skin allergy o katol-katol sa kalawasan, body acne ug joint pains, gamita dayon kini. Ayaw na paglangan kay sa panahon karon mahal ug anugo ng magkasakit. Be alert, be wise ug be smart. Bawal ang magkasakit. Gamit na sa EXL Makabuhay products, mapalit na sa Rose Pharmacy ug mga suking botika sa inyuhang lugar. Health and wellness for God's glory. Ang maong mga health tips hatod kini sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-One Skincare Oil. Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmakabuhay. Health and wellness for God's glory. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagmamahal ang lubos sa atin ng may kapal sa ating
at magmakabuhay. Inyong nadungog ang programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.